latest update dito po sa Bantilan Bridge sa may boundary ng Quezon Province at Batangas. Naway samahan niyo po ako sa araw linggo na ito mga kabayan, January 7, 2024. At masilayan din po natin mga kabayan ang napagandang Mount Banahaw. Yan po mga bayan, dito muna tayo sa mapa para makita ninyo yung mapa, no? Yung mismong alignment nitong Bantilan Bridge, kung gaano ito kahalaga ng ating mga kabayan dyan sa mismong probinsya ng Batangas at itong probinsya ng Quezon. At masisilayan natin dyan mga bayan na puro ilog yan mga bayan, napakalayo pa raw, no? Ang iikutan ng ating mga bayan para tumawid sa kabila ng probinsya. Ang pangalan pong ilog nito ay Malaking Tubig River, no? Napakalapad niya mga bayan at napakaraming lungsod dyan, mga barangay na nakapalibot nitong ilog na ito. Sabi po mga kabayan ng ating mga informante dyan ay binisita na raw ni Pangulong Marcos dyan, sekreto lang yung mismong paggawa ng tulay dahil yun nga, pinamadali na yan dahil po ay napaka-importante po yan sa ating mga kabayan dyan papunta sa kanilang mga trabaho. Mayroon po tayong interviewin mga kabayan na sila yung saksi nung nangyayari itong pag-collapse nitong Bantilan Bridge. Ito na po mga kabayan. Good morning po mga kabayan. Welcome po sa ating unang update po rito sa Bantilan Bridge. Bantilan Bridge, ito po ay nagdudugtong na tulay mga bayan sa probinsya ng Quezon at probinsya ng Batangas, na kung saan ngayon mga bayan kahit linggo ay puspusan pa rin yung gawa. So ngayon mag-interview tayo. Kuya, good morning po. Ano pangalan natin? Reniel po. Reniel. So taga rito po kayo? Apo. So itong Bantilan Bridge kuya, ano po nangyayari nung bakit siya bumagsak? Ano po, dulot po ng bagyo. Anong bagyo po yun? Bagyong Paeng po. Bagyong Paeng. Wow. Gawa po sa kalakasan po ng baha ay opo. Ang dami pong mga punong bumarot po doon sa paa po ng tulay, kaya po gumuho. So bumangga doon sa mismong pinaka-poste niya. Opo. Kaya gumuho yung tulay. Opo. Ayan. Kaya taga rito po kayo kuya? Opo. So kailan po nag-start ang construction nitong Bantilan Bridge? Ano po, siguro po mga January, okay. So hanggang ngayon medyo may simento na, no? Konti na ang kulang. Patapos na rin, no? Ayan. Salamat kuya ha. Thank you so much po. Yan po mga bayan, napakinggan po natin yung bagito na nakasaksi noong bumagsak itong mismong Bantilan Bridge na daganan daw na yung mismong mga malalaking puno ng kahoy or niyog mga bayan nung kasagsagang bagyong Paeng, inanod siya. So ngayon doon tumama sa mga poste at isa pa yung mga lupa palibot nitong tulay na ito mga bayan ay unti-unting nilamon ng tubig. Kaya lalong lumambot yung mismong pinakaposte ng tulay na yan mga bayan. Kaya ngayon, doon sa kabilang side, nag-start na rin po silang, nag-recraft na rin po sila dyan mga kabayan. Ayan po, yung may mga bako sa bandang kanan. Ito po ay tapos na rin po ang pinakasentro ng main bridge mga kabayan. Ayan po. Yung kulay puti na yan, pinapatigas na lamang po yung mismong concrete cement. So, bandang gilid mga bayan, yung nilagyan nila ng steel na bridge, temporary, ay ganyan din kalapad ang ilagay dyan, dugtong, no? So, bali, pag matapos na yung tulay na yan mga kabayan, tig-dalawang lane. Kasi yung pinaka-main na kalsada na yan mga bayan, tig-dalawang lane, parang expressway, ang lapad nga po ng daan rito, no? Yung San Juan, Batangas to
Bantilan to Candelaria to Lucena. Tagos-tagusan na po yan dyan mga kabayan. Papuntang Sariaya, papuntang Chaong, San Pablo. Yan po ang daan na yan mga kabayan, ay napakaluwag na. At pag matapos na po itong tulay na ito, pwede na siya madaanan. Malapit na po yan madaanan mga kabayan dahil yung pinaka main bridge niya, tig 1 lane po yan both side. Kahit yan lang po ang iuna nilang ibuksan sa publiko. At makadaan na po dyan. Yung dugtong sa bandang side by side, tig isang lane, ay kahit huli na lang, no? At masilayan po natin yung pinakadulo ng tulay ay hindi pa siya natambaka ng mismong buhangin or mga graba. So tatambakan pa yan and then simentuhin. Baka aabutin pa ito ng Marso or April mga kabayan na pwede na siyang madaanan, no? Abang-abangan po ninyo yung ating mga update rito mga kabayan. Ayan po sa bandang kaliwa, yung may crane na yan. Medyo wala pang tambak dyan mga kabayan ng graba or lupa para malibel na dyan sa mismong concrete cement magkabilaan. Yung bandang kaharap sa ating kamera mga kabayan, bandang kanan, yan na po yung San Juan, Batangas. Itong sa baba natin, kung saan tayo andito yung ating drone, ay side po ito sa Quezon Province, Bantilan, no? At dito na rin po daan yung papuntang Sariaya, Candelaria. Tagos na rin po ito sa Candelaria Bypass Road mga kabayan, Chaong, San Pablo. Ay napakaganda nito. Pag ito'y matapos na, no? Mga ilang buwan ngayon. Ayan po mga kabayan, no? Kunting bakbakan lang yan, tambakan ng dyan, ng buhangin, pwede na yan madaanan mga kabayan. At naglagay na rin po sila ng harang dyan, no? Temporary dyan sa both side na yan. Kasi ayan po, may poste both side po dahil dadagdagan pa raw yan ng tag-iisang lane. So ang lapad nito mga kabayan. So bali itong tulay na ito, tig 2 lane, no? Ayan, pakita ko lang sa inyo yung mismong concrete cement ay pulidong-pulido, napakakapal po yan mga kabayan, sobrang kapal. At yung bakal na ginamit ay ang lalaki. Halos kasing laki ng braso ko mga kabayan. Ayan po. Pina-zoom natin para makita ninyo, no? Sa ating mga viewers dyan, yung nag-request na puntahan ko naman itong Bantilan Bridge kung ano na ang progress nito. Ay ito na po mga kabayan. Ayan po. Side po yan sa San Juan, Batangas po, yung ating kaharap sa ating camera. Kahit linggo ngayon mga kabayan, no? January 7, 2024. Ayan na po. Yung mga heavy equipment, andyan na po yung nagtatrabaho. Ipakita ko lang po sa inyo yung view rito mga bayan kung gaano kaganda itong bayan ng San Juan, Batangas. Yung bakal na sa gitna ng ilog mga kabayan, yan na po yung dating Bantilan Bridge mga kabayan na sumabit dyan sa gitna. At nasisilayan natin ang napakagandang Quezon Province. Ayan po. Hindi magtagal mga kabayan ay itong lugar na ito ay i-develop ito dahil sobrang ganda. Napaka overlooking sa mga mountain rito sa Mount Banahaw. Kitang kita rito mga bayan. At hingi po sana akong suporta mga kabayan. Paki-share na rin po yung ating video, like, and subscribe na rin po sa ating YouTube channel, no? Purkay Studio.
At ganoon din po sa ating FB page at TikTok, Ryan Porca 991. Maraming salamat po. Enjoy po mga kabayan sa panonood. Nakaka-excite po ito dahil ito po ay malapit na, ilang buwan na lang, pwede na po makadaan ang ating mga kabayan dyan sa mismong New Bantilan Bridge. Yan po mga bayan, atin pong may isa pong taga rito mga bayan na buhay na saksi kung ano po ang history nitong Bantilan Bridge na nagdudugtong sa probinsya ng Batangas at Quezon Province. Ito na po. Yan po mga bayan, ma-interview po natin si Sir kung gaano na po katagal itong Bantilan Bridge na nagdudugtong ng probinsya ng Quezon at probinsya ng Batangas. So kailan po ito nagawa, Sir? Nung panahon po ng Hapon? Panahon. Tapos ang era ng Hapon, dating ang Amerikano, mga 1970. Opo. Base sa aking mga kamag-anak na pumapasok sa Tipas, Barangay Tipas, San Juan, Batangas, sila daw ay ginagawa yan ay nung panahon ng 1970, grade 1 daw sila noon. Ay ngayon mga senior na, mag 70 plus na yung mga yun. Kaya, patunay na buhay na tao na ganun ang pan. Kaya sa dami na ng bagyo, ng kalamidad na dinaanan ng tulay na yan, malamang sa malamang, humina ng pundasyon kaya puminsan. Buti, walang nadisgrasya tao. So anong bagyo po, Sir, ang nakayari? Si Paeng. Paeng pala. Isang taon noong October 29. October 29, isang taon. Pati yung tulay namin dito pa loob. Wala rin. Yun, pinagawa na rin yun ni Governor Helen Tan eh. Ngayon, nakakadaan na kami. Kasi yung amin doon, sako pa rin itong Bantilan, isla na. Isla. So, kailangan may daan. Dati, nung hindi pa nagagawa, bangka lang. Tatawid. Pupunta, mamimili, tatawid. So may bangka din ngayon, Sir? Hindi. Tulay na, hangin May tulay na sa inyo. Ayan, pinagawa ni Governor Helen Tan. Ang bilis nga eh. Wala pa isang taon nadadaanan. Yan lang po muna yung ating update mga bayan. Abang-abangan po ninyo yung ating karugtong manito, no? Sa importanteng tulay ng Quezon at Batangas. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, Porca Studio. Maraming salamat and God bless po. Maraming salamat.